No way! I insist! Mariing sabi ni Voltaire. Ang mabangong hininga nito'y humahaplos sa mukha ni Amira. I said no. Tinapatan niya ang igting ng boses ito. Wala kang magagawa kung ipipilit ko, Amira. Katulad ng sinabi ko sa nung una, gusto ko lang makita at madalaw paminsan-minsan ng bata. Kahit hindi mo na ako pakilala sa kanya bilang ama niya, kung talagang ayaw mo. This child is mine alone. Hindi niya kailangan ng ama. Says who? Pero walang taong nabuo ng walang ama. At walang batang hindi nangangailangan ng ama. Hindi mo nga siguro kailangan ng lalaki sa buhay mo, pero kailangan ako ng batang ipapanganak mo para makumpletong pagkatao niya. Makumpletong pagkatao niya kahit wala ka. Bakit pa hindi mo maintindihan yon? Dahil mahirap intindihin. Pinagkakaitan mong bata ng karapatan niya magkaroon ng ama. Akala ko ba ready ka na maging ina? You should know what's best for the child. I know, and I can give my child the best. It doesn't include a father or you for that matter. So please leave us alone. Hindi ako titigil hanggat di mo ako pinagbibigyan at wala akong balak bitawan ka. You're crazy! Mahina ngunit galit pa rin sambit ni Amira. Pasensya ka na kung iniisip mong kayang-kaya mong dispatchay ng katigasan mo ang lalaking pinili mong pagmula na magiging anak mo. Sorry to say, you're wrong. Okay. Sige, payag na ako. Pag-usapan natin ang gusto mong mangyari. Sabi na lang ni Amira dahil hindi na siya komportable sa ganong pagkakalapit nila ni Voltaire. Para siyang aspiling unti-unting hinihila na magnet na taglay nito. At alam niyang umiwas man siya, mahihirapan siya. Baka mahalata pa nito na gusto niya ang pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Padaragda na upo siya sa sofa. Naupo rin to malapit sa kanya. Simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo kong pagbigyan. Sabi nito. Ipinadala ko na nga palang cheque sa opisina mo para sa bayad sa 200,000 pesos na binigay mo sa akin noon. Inis na napatayo siya. Sige na, matahimik ka na lang. Pagbibigyan kita makita ang bata kapag naisilang ko na siya at masili pa minsan-minsan. Pero wag na wag ka magpapakilala sa kanya. Ayoko kasi magtanong siya kapag malaki na siya. Ngunit ng mga sandaling iyon, naiisip niyang kapag hindi siya tinigilan nito, maaari niyang ilayo ang kanyang anak at dalhin sa Amerika. Saka na lang sila babalik. Habang lumalaki ang bata, for sure magtatanong siya kung nasa ng daddy niya. Seryosong sabi nito. Sasabihin kong patay na. Tiyak na maghahanap siya kahit picture. Kaninang picture yung papakita mo? Kay Richard Gomez o kay Richard Gere? Problema ko na yon. That's none of your business. Ngumiti lang ito. Nalalo pa niyang kinainis. Okay, pinagbigyan na kita sa ginigiit mo. Ano pang kailangan mo? Iritadong tanong ni Amira rito. Nakampanting nakaupo at mukhang at home na ako sa bahay niya. Gusto kong hayaan mo kung alalayan ka hanggang sa makapanganak ka. Ha? Hindi ako nangangailangan ng yaya. I can very well take care of myself. I have a doctor to monitor my pregnancy. Sino kayo na may sabi sa'yong kailangan kita? Hindi ko papasukin to kung hindi ko to kaya mag-isa. Umahon ito mula sa kinaupuan. I will insist again. Tumalikod na ito. Pagsapit ito sa pinto, mali siya nalingon ito. Bye for now. Inis na inis si Amira habang sinusundan niya ito ng tingin na lumulula na sa Volvo. At sa pagtataka niya, ito mismo nag-drive ng magarang sasakyan. Alam niya kung gaano kamahal ang sasakyan yon. How did it happen? Magkano bang kinikita nito sa bagong trabaho para maka-afford kagad ito ng bumili ng Volvo? Baka naman may sugar mommy siya. Basta, may feeling ako may nagbago kay Voltaire. Parang yumabang. Kumakaasta parang boyfriend ko. Pagkukwento ni Amira kay Plinky na makarating siya sa opisina. And guess what? He is driving a Volvo. Oh, dati nagbabas lang siya. Hindi nga siya nagtataksi. Ngayon naka-Volvo na? Hindi rin makapaniwala ito. Unbelievable ang bigla niyang pagyaman. Umingo si Amira. At kahit yumaman pa siya, it doesn't give him the right to my child. Ngunit hindi niya maamin dito na may kakaibang excitement siyang naramdaman nang muli niyang makita si Voltaire. Napilit lamang niyang sinisikil ang damdaming iyon. Flowers and chocolates to make you smile when you wake up in the morning. Voltaire. Hindi malaman ni Amira kung ngingiti o maiinis pagkakita niya sa mga bulaklak at isang basket ng chocolates sa antique table na unang makikita paglabas ng kanyang bedroom. Doon nakalagay ang rebulto ng Our Lady of Manawag na prized possession ng mommy niya. Sa tabi niyon nilagay ang halatang mamahaling flowers at basket of chocolates na galing kay Voltaire. Lenny! Tawag niya sa katulong habang pababa siya bitbit ang flowers of basket ng chocolate. Bakit po ma'am? Anitong nagpupunas pa ng kamay. Sino nagdala ng mga to? Dalawang bata po. Sakay po ng kotseng pumunta rito kahapon. Napabuntong hininga si Amira.
Saka padabog niya nilapag sa ibabaw ng center table ang bulaklak at basket of chocolates. Ginagamit pa mga bata sa kalokohan niya. Bulong niya. Anong gustong palabasin ng mayabang na Voltaire na yon? Bakit ang aga-aga? Mukhang mainit agad ang ulo mo, best friend. Tanong sa kanya ni Blinky habang pababase ng hagdan. Ang mayabang na Voltaire na yon, nagpadala na naman ng flowers at chocolates. Akala naman niya, makukuha niya ako sa mga pa-flowers at pa-choco-chocolates niya. Nakakainis. Ngumiti ito habang tinitingnan ng mga bulaklak at kumukuha ng isang box ng chocolates. Hinampas niya ang kamay nito. Huwag mong gagalawin yan. Ipapasauli ko yan sa kanya. Galit na saway ni Amira dito. Kaya kong punin ng chocolates ang isang malaking ref. Hindi niya ako kailangan bigyan yan. Anong tingin niya sa akin, bata? O parang isang teenager na kikiligin sa flowers niya? Oo nga naman. Ayaw na ayaw mo nga palang tumataba, kaya hindi mo pinapansin ang mga chocolates na yan. Sabi nito. At kahit dalhin pa niya rito isang buong flower garden, hindi ka kikiligin dahil wala ka naman yatang kakilig-kilig sa katawan. Saka siya tinalikuran nito at pumunta sa kusina. Sumunod sa rito para sumabay na rin dito mag-breakfast. Kaibigan ba kita talaga? Bakit against kaya sa desisyon ko na ibalik ang mga pinadala ni Voltaire? Tanong ni Amira dito habang humihila si Sila sa harap ng dining table. Ang sa akin lang, bakit ipapasauli mo pa? Bakit di mo ipakain sa mga maids and chocolates at ilagay sa mamahaling vase mo mga flowers? Para isipin ni Voltaire na gusto ko mga yon? So what? Dahil ayaw mong isipin niya na-appreciate ng mga yon. My God, best friend, hindi mo kailangan ipamukha ron sa tao na hindi mo na-appreciate ang mga yon. Pahalagan mo man lang yung effort niya. Basta, ipapasauli ko mga yon. Sabi ni Amira saka nagsimulang kumain. Hindi na sila nag-imika ni Blinky. Pansamantalang nawala sa isip ni Amira ang tungkol kay Voltaire na makarating sila ni Blinky sa opisina. Sinubsob niya ang sarili sa trabaho. Ngunit bakit kailangan niyang gawin iyon ng araw na yon? Bakit kailangan niyang i-focus ng gusto ang isip niya sa trabaho? Alam niya ang sagot dahil kung hindi niya gagawin yon, pilit na sumisingit sa isipan niya ang binata. Para nakikita niya ang mga mata nitong matamang nakatitig sa kanya. Para nakikita rin niya ang gwapong mukha nito. Focus, Amira. Focus. Giit niya sa sarili. Ngunit ginulat siya ng pagkakaingay sa isang bahagi ng opisina. Napaangat siya ng tingin. Why? What's the matter? Pakitingnan mo nga yun, Remy. Utos niya sa kanyang sekretary. Yes, ma'am. Lumabas na ng opisina nila at maya-maya rin bumalik. Ma'am, tumawag daw po si Voltaire kay Gino. Magpapadala daw po siya ng lunch dito sa opisina dahil birthday niya. Nagkatinginan sila ni Blinky. See? Nakita mo na kung gaano kayabang? Nakaismed na sabi ni Amira. Tumama nga siguro sa loto. The hell I care. Inis na sabi niya. Ano rin ang pakialam ko kung birthday niya? Bakit siya magpapadala ng pagkain dito na hindi nagpapaalam sa akin? Napansin niyang tumaas ang isang kilay nito. Pagkalipas naman ng wala pang isang oras, dumating ang isang van na puno ng pagkain. Oh, wag mo sasabihin pipigilin mong pagkain yan, sabi ni Blinky na nakasilip mula sa glass wall ng opisina. Mula roon, nakikita nilang nilabas ng isang malaking lechon, may tray ng pagkain at mga paper plates at disposable cups and spoons. Napabuntong hininga na lamang si Amira, saka bumalik sa desk niya. Gusto lang niyang ipagyabang sa akin na marami na siyang pera ngayon, sabi niya kay Blinky. Look who's here. Sabi nitong tila hindi umalis sa kinatatayuan nito. Isang Volvo ang pumapasok sa gate. Volvo? Muli siyang napaahon mula sa kinaupuan niya, ngunit hindi siya sumilip. So what kung dumating siya? Gusto ba niyang buhatin pa siya ng mga empleyado natin dahil sa mga pagkaing dilala niya? Ibinalik niya ang pansin sa ginagawa niya. Ngunit katulad kanina, hindi na rin siya nakapag-concentrate, lalo pa nang pumasok sa opisina nila si Voltaire. Good morning. Nakangiting bati nito sa lahat. Sapat ng boses ito para mapalunok siya. Pakiramdam niya may nagbago ng sistema ng katawan niya. Parang bumilis ang daloy ng dugo niya at dumakas ang pulso niya sa lalamunan. Ngunit hindi siya nagangat ng tingin hanggang maramdaman niyang lumapit si Voltaire sa kanya. Hindi mo man lang ba ako babatiin? It's my 30th birthday. Buko nito sa pandededma niya rito. Nagangat si Amira ng tingin upang tingnan ito. Well, happy birthday. Pero hindi ka na sana nagpadala ng pagkain dito sa opisina. Hindi nagugutom ang mga tao rito. Tumikim si Blinky. Bahala na kayo mag-usap. May tatapusin pa nga pala ako bago ako kumain ng masarap na pagkain dala mo, Voltaire. Thank you ha. Hindi namin nakalaing kami yung gusto mo makasama sa pag-celebrate ng birthday mo. Ako hindi natutuwa, sabi ni Amira. Pati niroon sa mga pinadala mong flowers and chocolates. In the first place, bakit kailangan mo padala ng mga galon? I don't need them and I don't appreciate them.
Naiinis pa nga ako eh. Gusto ko lang maramdaman mong presensya ko sa buhay ng batang lumalaki sa tiyan mo. Bigla niyang hinila ito sa manggas. Bagamat mahina lamang pagkakasama nito niyon, nag-aalala pa rin siyang may makarinig. Bukod kay Plinky, ay ang sekretary niya at ang messenger na kausap ng huli ang nasa loob ng opisina niya. Ang bibig mo. Mahina at nagbababa lang sabi niya rito. Okay, hindi na ako magsasalita. That is, kung pagbibigyan mo ako sa dinner invitation ko tonight. Umangat ang isang kilid ni Amira. Ano ka mo? I just want to celebrate my birthday with you. Ha? Ilusyonado ka pa rin. Bakit ako makikipag-dinner sa'yo? Invitation lang ang akin. I hope pagbigyan mo ako. Malas mo. Wala akong dinner invitation na pinauunlakan. Kahit ako? Sino ka ba sa akala mo na kung hindi ko pinaunlakan ng iba, ikaw ay pauunlakan ko? Talaga bang ugali mo ng mainsulto ng lalaki? I am just being honest. Para hindi ka na umasa at para hindi mo nakakulitin. Nagtataka nga ako kung bakit tumaasta kang para may karapatan kang mag-demand sa akin. At pinagsisisihan ko talagang ikaw ang pinili ko. Salamat sa mga pagkain dinala mo rito. Pero next time na gawin mo to, hindi ko papapasukin sa compound ng opisina ang mga pagkain ipadadala mo. Huwag ka na rin magpapadala ng kung ano-ano sa bahay. Muli niyang ibinalik sa trabaho ang pansin niya. If you will excuse me, marami pa akong gagawin. Sabi ni Amira rito na nakita niyang nagtagis sa mga bagang. Next time, hindi ko natatanggapin ang pagtanggi mo. Maotoridad na sabi nito, saka tumalikod. Iningusan niya ito kahit na hindi siya nito nakikita. Huwag ka nang babalik. Isang basket ng kastanyas at isang malaking basket na puno ng mga prutas. Ang mga iyon nabungaran ni Amira kinaumagahan sa kanyang bahay. At daladala ng mga iyon ng dalawang batang lalaking kasama ni Voltaire noong isang araw. Kanina ka pa nila hinihintay na bumaba. Sinabi ni Plinky nang bumaba siya. Anong ginagawa ng mga yan dito? Kunot noong tanong ni Amira. Inutusan ni Voltaire. Padala yan ni Voltaire. Talagang makulit ang isang yon. Mukhang wala nang pinagkakabalan sa buhay niya kung hindi ang kulitin ako. Ibalik niyo ang mga yan kay Voltaire. Utos ni Amira sa dalawang bata nang balingan niya mga ito. Sabihin niyo sa kanya, tumigil na siya kakapadala ng kahit ano. Nagkatinginan lang ang dalawang bata. O bakit di pa kayo maalis? Sino bang kasama ninyo? Yung driver po ni Kuya Voltaire. Sabi ng mas malaki sa dalawang bata. Driver? Ani Plinky. Tumama ba sa lotong Kuya Voltaire ninyo? Hindi po. Sagot ng mas bata. Mayaman po siyang talaga. Hindi lang niya alam pero ngayon alam na niya. Lolo po niya si Don Serafin ng Hacienda Monterola. Nagkatinginan sila ni Pinky. Mataray! Sambit ng kaibigan niya. Apo ng hasyendero si Voltaire? Paano nangyari ngayon lang niya nalaman na mayaman siya? The hell I care kung apo pa siya ng hari. Basta ibalik ko ng mga yan kay Voltaire. Sabi ni Amira sa mga bata. Ngunit hindi pa rin tuminag ang mga bata sa kinaupuan. Hindi rin dinampot ng mga ito ang dalawang basket. O bakit di pa kayo kumikilos? Tanong ni Amira sa mga ito. Ang sabi po kasi ni Kuya Voltaire, wag na raw po kaming uuwi kapag hindi niyo po tinanggap ang mga pinapadala niya para sa inyo. Sabi ng mas malaki sa dalawang bata. Muli, napatingin si Amira kay Plinky. Sinabi niya yon? Paniniyak niya sa dalawang bata. Sabay na tumango at sumagot pang mga to. Opo. That bastard. Pati mga bata ginagamit sa kalokohan niya. Nakapamewang na sabi ni Amira. Come on, samahan niyo ako sa kanya at ako mismo magbabalik ng mga yan sa kanya. Sa isang expensive flashy condominium sa Pasig, dinala ng Volvo ni Voltaire. Sumunod si Amira sa mga bata nang pumasok ang mga ito sa condominium. Pangarap niya magkaroon ng unit sa condominium na yon. Pagsapit nila sa unit ni Voltaire, bahagya pa nagulat ito na nakatapi lamang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nang lumabas ng kwarto. Mukhang kakaligo lamang nito. Damn! Naibulala si Amira. What a surprise! Sambit ni Voltaire. Bakit naman di ka nagpaabisang bibisitahin mo ako? Pwede bang ayusin mo muna ang sarili mo bago ka marap sa akin? Asik niya. Saka tumalikod dito sa halip, tinignan ang mamahaling painting ni Malang na nakadisplay sa isang bahagi ng maluwang na living room. Lahat ng bagay na nakikita sa loob ng condominium unit ay mamahalin. Prized possessions, worth a fortune. At humanga siya, hindi dahil sa malaking halagang katapat ng mga iyon, kundi dahil sa magandang taste ni Voltaire. Pareho para sila ng taste ito sa maraming bagay. May nakita siyang magandang vase sa sulok ng living room. Nawala sa isip niya na nakatapi lamang ito ng tuwalya. Hinawakan niyang vase na halatang very expensive. An important antique from Vietnam. Sabi nito. Nakapagbisa to ngunit medyo basa pa rin ng buhok. May hawak itong tuwalya at tinutuyo yun. 200,000 pesos lang yan. Alam kong weakness mo magagandang vases. Like it?
Nilingon ni Amira ito. Ipagbibili mo ba sa akin? Hindi. Ibibigay ko na lang sa iyo para maisama mo sa mga collections mo. Pero sa isang kondisyon. Ibinalik niya sa kinapapatungan ng mamahaling vase. Never mind. Sabi ni Amira sa lumayo rito. Tanggapin mo lang ang mga binibigay ko sa iyo. Yun lang ang kondisyon ko. Seryosong sabi nito. Oo nga pala. Bakit ginagamit mo pa ang mga bata para lang mapilit akong tanggapin ang mga regalong ibinibigay mo? Hindi ko sila ginagamit. Ayoko lang na tinatanggihan mo mga binibigay ko sa iyo. Naiinsultong pagkalalaki ko. Huwag mo akong pasiklaban. Alam ko mayaman ka na ngayon. Hasindero ka ng araw. Pero walang epekto sa akin yon. Dahil kahit sabihin mong prinsipe ka o nawawalang anak ka ni Bill Gates, wala akong pakialam at walang epekto yun sa akin. Ayaw mo yung vase? Nangingiting talong nito. Muli niyang nilingon na magandang vase. She liked it very much pati ng kulay. It was a collector's item, a rare piece. Baka nag-iisa lang iyon sa buong mundo. Nakapanghihinayang naman hindi yun napasama sa collection niya. Ano na nga ulit ang kondisyon? Mataas ang noong tanong ni Amira kay Voltaire. Natatanggapin mo ang lahat na regalo ko. Lihim na napangiti siya. Not a bad idea. Lahat ay pabor sa akin. Why not? Sa akin itong vase na to. Nakita niyang lumapad ang pagkakangiti nito. Napakalaking bagay ba para dito ang tanggapin niya ang mga binibigay nito? Bigla niyang naitanong sa kanyang sarili. Kaya hindi niya kayang minihinging kapalit ito. Ano naman ang magiging kapalit ng mga regalong ibinibigay mo? Sa ngayon, wala. Masaya lang akong bigyan ka ng mga bagay na alam kong makapagpapangiti sa iyo. It's healthy for the baby. Natahimik siya. He was very concerned with the baby. Walang dahilan para mag-invest ka ng pagmamahal sa batang dinadala ko. Sabi niya dito. That child is mine. Only mine. Don't worry. Malinaw na sa akin kung hanggang saan lang ako pwede. Good. Sabi ni Amira. Ngayon ipahatid mo na ako. Ako na mismo maghahatid sa iyo. Hindi na tinanggihan ni Amira ang paghatid ni Voltaire sa kanya. Kasama pa rin nila sina Danny Boy at Negro. Kaninong anak ang mga batang yan? Tanong niya sa nagmamanehong binata. Hindi ko kilala ang mga magulang nila. Nakita ko lang si Danny Boy sa Plaza Miranda. Namamalimos habang nangangatog sa ginaw. Inaapoy para siya ng lagnat. Pinamamalimos daw siya ng tiyuhin niya kahit may sakit. 6 years old siya noon. Si Negro naman nakita kong sumisingot na rugby sa ilalim ng LRT station. Naawa ka kaya kinupkup mo sila kahit hindi mo kaano-ano? Tumango ito. I saw myself in them. Maaga ko na ulila pero hindi ko na naging palaboy dahil may kumupkup din sa akin. Sabi ni Danny Boy. Apo ka raw na may-ari ng Hacienda Monterola. Seryoso at may lungkot na kinuwento ni Voltaire sa kanya kung paano ito na-trace ang lolo nito. Sa estado mo sa buhay ngayon, women will run after you at magkakanak ka kahit ilan. Gusto mong sabihin kapag nagkanak ako sa iba, pwede ko nang kalimutan tungkol sa dinadala mo? Parang ganon. Kahit magkanak pa ako ng 10, anak ko pa rin yan. Matigas ang tolong sabi nito. Naging libangan na nga yata ni Voltaire na padalahan siya ng kung ano-ano. Halos gawin na nitong regular iyon. Pagkatapos ng chocolates, kastanyas at bulaklak, danggit naman ang pinapadala nito sa kanya. Touch naman ako. Inaalam pa niya kung ano mga favorites mo. Panunokso ni Plinky sa kanya habang papunta sila sa opisina ng umagang iyon. Isang kaing na danggit ang maagang-maagang pinadala ni Voltaire sa bahay nila dahil paborito niya iyon. Hindi ako na-touch, sabi ni Amira. Magsasawa rin siya sa kakapadala ng kung ano-ano. Alam mo ba ang bala ko, Plinky? Pupunta ako sa Puerto Villarreal at hindi mo sasabihin kay Voltaire kung nasan ako. Pagtataguan mo siya para tumigil na sa pangungulit. Pakiramdam ko'y ginagawa niyang lahat para lang mahulog ako sa kanya. Why don't you give it a try? Mukhang ang mahal ka ng tao. To be in love is synonymous to being hurt. Hindi lahat ng lalaki katulad ng Jay at ng daddy mo. Basta ayoko ma-in love. Period. Nagulat sina Amira at Plinky nang isang gabi datan nila sa bahay si Voltaire kasama sina Danny Boy at Negro. Good evening po, Ma'am Amira. Bati sa kanya ng 2 bata. Si Voltaire tinitingnan ng china cabinet na kinaroroonan ng mga collections niya ng mamahaling vases. Anong masamang hangin na nagdala sa inyo rito? Formal tanong niyang higit sa binata. May sasabihin kasi si Danny Boy sa'yo, sabi nito. Ginamit mo na naman ng mga bata, Voltaire. Of course not. Danny Boy, sabi mo nang gusto mong sabihin. Kasi po, Ma'am Amira, hindi pa po ako nabibinyagan. Gusto ko po sana magpabinyag dahil malapit na po ako mag-first communion. Kukunin ko po sana kayong ninang. Sabi ni Danny Boy. Napaangat ang tingin ni Amira kay Voltaire. Don't tell me you can say no to the boy. Tila pangongonsensya nito sa kanya. Natahimik si Amira, saka inismeran ito.
If I know, ginagamit mo ang maalaga mo para mampalambot ako. Sa loob-loob niya. Naghihintay ng sagot ang bata. Pukaw ni Plinky sa kanya. Sige na nga. Napipilitang pagsang-ayon ni Amira. Nang sumapit ang linggo ng umaga, sinundo siya ni Voltaire para sa binyag ni Danny Boy. Pagkatapos ng binyag, nagtuloy sila sa isang restaurant sa may timog. Doon sila nag-lunch. Halatang sila Johnny Voltaire na bumabis sa kanya at hindi siya nakaiwas. Puro katrabaho, baka makasamayan sa pinagbubuntis mo. Iimbitahan ka sana namin ng mga bata na sumama sa asyenda kahit 3 days lang. Malaking bagay na yon. Maraming trabaho sa opisina. Sabi ko na nga ba, iti-turn down mo na naman ang invitation ko. Naiiling na sabi nito. Don't worry, matagal mo akong hindi makikita. Hinihintay ko lang matapos ang klase ng mga bata. Isasama ko sila sa asyenda at baka magtagal kami roon. Natahimik si Amira. Pupunta ito sa Mindoro? Napupuno na siguro ito sa kalamigan niya. Nagdesisyon si Amira na ituloy ang plano niyang pagpunta sa Puerto Villarreal ng sumunod na linggo. Karamihan sa nasa island resort, puro mga lover. Kung hindi mga bagong kasal, magkasintahan. Nakita pa nga niyang dating dancing diva na si Jasmine Villena, kasamang husband nito. Naging kliyente niya ito minsan kaya nagkakilala sila roon. Nagtaka na nga lang siya nang huminto ito sa pagsasayaw. Hanggang mabalitaan niyang naaksidente pala ito sa isang dance number nito na dahilan kaya hindi nito mula nakakapagsayaw. No wonder pinili na lamang nito maging plain housewife. Gwapo na pangasawa nito, very gorgeous at mukhang mahal naman ito si Jasmine. Bigla tuloy siya napaisip. Masarap din sigurong ma-in love sa loob-loob niya. Masarap sigurong may lalaki nag-aalaga sa iyo. 3 araw pa lamang si Amira sa Puerto Villarreal na makatanggap siya ng long distance call mula sa Amerika. Galing sa mommy niyang tawag. Your lolo is dead. Umiiyak na pagbabalita nito sa kanya. You have to come here. Masyadong depressed ang lola mo. Alam mo namang paboritong apo ka niya. Malaking bagay sa kanya kung makikita ka niya ngayon. Hindi siya nakapagdesisyon agad dahil sa kondisyon niya. Maglilimang buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit wala pang alam ang pamilya tungkol sa kanyang pagbubuntis. At hindi pa siya handang aminin sa mga ito ang tungkol sa kalagayan niya. Amira, iha, hihintayin ka namin. Sabi pa ng mommy niya. Yes, mom. Darating ako. Pagkalipas ng 3 araw, nasa California si Amira. Sinikap niyang itagong kalagayan niya ngunit nahalata rin niya ng mommy niya. Nagulat ang lahat na mapilitan siyang maging amining buntis siya. Bakit di ka muna nagpakasal? Tanong ng mommy niya na obviously, hindi inaasahan ng surprise ang dala niya. Wala pa naman talaga sa plano namin ng boyfriend ko na magkaanak. Nakalimutan lang namin mag-ingat. I mean, we were so in love at nakalimot kami. Pero ayaw namin i-pressure dahil lang buntis na ako. Kailangan lang namin magpakasal. Kailangan pag-usapan niyo ang kasal ngayong ganyan ang kalagayan mo. Payo ng mommy niya. Natigilan si Amira. Magpakasal? Mukhang lalo naging komplikado ang lahat. Paano siya magpapakasal sa isang lalaking ni wala siyang relasyon? Oo nga, Amira. Hindi pwedeng mga anak nang hindi kayo nakakasal. Sabi naman ng lola niya, kung buhay lang ang lolo mo, he would not allow this for sure. Tiyak na magagalit yun kapag nalamang ang paborito niyang apo ay naging unwed mother. Hindi niya gustong dagdagan pang paghihirap ng loob ng kanyang pamilya na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang lolo. Kaya kailangan sa magkaroon ng konkretong sagot. Sige lola, as soon as I get back to Manila, pag-uusapan na namin ang kasal. Dapat lang, sabi ng mommy niya. Nakatulong ang kondisyon niya upang madaling malabanan ng pamilya niya ang pagdadalamhati sa pagkamatay ng lolo niya. Nabaling sa kanyang pinagbubuntis ang pansin ng lahat. Everybody was excited for the coming baby. Bigla tuloy siya ng problema. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik na si Amira sa Pilipinas. Dala ang problemang nabuo na hindi niya may pagtapat sa kanyang pamilya ang katotohanan tungkol sa kanyang pagbubuntis. Malaking problema nga yan, sabi ni Plinky. Naduwag na kasi akong sabihin sa kanila ang totoo habang nandoon ako. Sabi niya, mali ang timing, nagdadalamhati ang lahat. Dala siguro ng tensyon, nagkaroon ng konting bleeding sa Amira, 2 linggong lumipas. Pinayuhan siya ni Doktora San Diego na magpahinga ng ilang araw. Habang nagpapahinga siya sa bahay, dumating na naman ang di niya inaasahang balita. Ikaw na naman? Kulot noong tanong ni Amira kay Voltaire. Naisip ko lang dalawin ka. Nag-text kasi sa akin si Plinky at dinala ka naman sa ospital kahapon. Mukhang delikadong pinagbubuntis mo. Nandyan si Doktora San Diego. She's taking care of me. Nag-aalala lang ako para sa bata. Kung hindi siguro artificial method ang ginamit, baka hindi ganyan kadelikado ang pregnancy mo. Wala kang karapatang questionin ang desisyon ko.
Bakit ba masyado ka masungit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Nagmamalasakit lang ako. And whether you like it or not, kailangan masanay ka na. Dahil di mo na ako pwedeng basta itaboy. Umirap na lamang si Amira habang pinapanood niya ito na inaayos ang mga prutas sa dala nito. Condolence nga pala, sabi nito. I heard namatay ang lolo mo kaya nagtagal ka sa States. Bago pa siya makasagot, narinig na nilang malakas sa tele ni Plinky. Maya-maya humahango sa sumungo ito mula sa hagdan. My God, best friend, guess who's here? Sino? Ang mami mo at ang lola mo. Ha? Hindi niyang malaman ang sasabihin. Bakit walang kaabog-abog ang pag-uwi ng mga ito sa Pilipinas? Bakit biglaan naman? Hindi man lang sila tumawag. Bigla silang umahon sa couch na kinaupuan. O dahan-dahan. Paaralan ni Voltaire sa kanya, inilalayan pa siyang tumayo. Hindi mo ako kailangan alalayayan. Kaya ko to. Pag-iwas ni Amira. Ngunit inilalayan pa rin siya nito sa pagbaba ng hagdan. Nasa hagdan sila nang pumasok sa bahay ang mga bagong dating na mommy at lola niya. Niyakap siya ng mga ito. Ginulot yun naman ako. Aniya sa mga ito. We really wanted to surprise you, sabi ng mommy niya. Biglaan din kasi ang desisyon ng lola mo na umuwi dito sa Pilipinas. At dahil vulnerable siya ngayon, hindi pwedeng hindi ko pagbigyan. Masyado raw siyang nangungulila sa lolo mo. Bakit? Hindi ka ba natutuwa na nandito kami? Tanong sa kanya ng lola niya. Of course, natutuwa. Sagot ni Amirang hindi malaman ang gagawin. Biglang nalipat kay Voltaire ang pansin ng mga bagong dating. I suppose this handsome man here is the one responsible for your pregnancy? Sabi ng lola niya na nakatingin kay Voltaire. Natigilan siya. Hindi siya handang ipagtapat sa lola at sa mommy niya na si Voltaire ang ama ng pinagbubuntis niya. Ngunit nagulat na lang siya sa disayot ng binata. Yes, lola. Nakangiting wika nito. Ako nga ho ang ama ng pinagbubuntis ni Amira. Saka nito kinuha ang kamay ng lola niya at nagmano rito. Pagkatapos sumalik naman to sa pisngi ng mommy niya. Hindi na siya nakakibo. Napatingin na lamang siya kay Plinky. What's your name? Tanong ng lola niya rito. Parang may bahid ng galit ang tono nito. Voltaire, lola. Siya na ang sumagot. Tamang-tamang nandito ka. Pag-uusapan natin ang tungkol sa inyong kasal. Sa pamilya namin wala nagiging unwed mother. Kawalan ng respeto sa mga babaeng Gutierrez ang hindi pagpapakasal bago magbuntis. Galit na sabi ng lola niya. Napatingin si Amira kay Voltaire. Gusto niyang awatin ito sa kung ano pang sasabihin nito dahil malamang na mapasubo siya. Isa pa yan sa dahilan kaya nagdesisyon kami magpunta rito sa Pilipinas. Dagdag pa ng lola niya. Amira is our favorite grandchild. Kung nalaman to ng late husband ko bago siya namatay, tiyak na sasama ang loob noon. Ano ba ang plano nyo? Maunang anak bagong pagpapakasal? Yan na ba ang uso? Lola, kadarating nyo lang. Huwag na kayo magalit. Pagpapakalma ni Amira dito. At bakit hindi ako magagalit? Irresponsable ang lalaking to. Sabi ng lola niya nakatingin pa rin kay Voltaire. Hindi ako irresponsable, lola. Sabi ng binata. Kung hindi kayo responsable, bakit di mo kagad inalok ng kasal si Amira? Ilang buwan na ba ang tiyan niya? Hindi porke nasa edad na kayo ay pwede na kayo magwala. Mama na yan. Kadarating lang natin. Awat ng mommy niya sa kanyang lola. May jetlag pa nga tayo eh. Hindi na pwedeng ipagpaliban to. Giit ng matanda. Kailangan mapag-usapan na tungkol sa plano ng mga to. Kailangan planuhin ang kasal bago manganak si Amira. Lola, wag mo nang dagdagan pa ang sama ng loob ng pamilya, Amira. Putol nito sa kanyang sasabihin. The death of your lolo is still very much painful. The newest member of the family is coming at hindi ako papayag na hindi maayos ang lahat bago siya ipinanganak. Her mouth went dry. Nagkatinginan sila ni Voltaire. I suppose mabuting tao ka naman. Mukhang may pinag-aralan at desente. Patuloy ng kanyang lola na ang binatang kausap. Are you willing to marry my granddaughter or not? Muli siyang nagkatinginan ni Voltaire. Gustong-gusto niyang aminin sa kanyang lola na wala silang relasyon ng binata, ngunit naunahan na siya nitong sumagot. Of course, lola. Anytime, anywhere. Si Amira lang naman ang ayaw magpakasal. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Anong pinagsasabi mo? Gusto niyang itanong dito. What's the matter with you, Amira? If you don't want to get married, why did you let yourself get pregnant? Galit na tanong ng lola niya sa kanya. Hindi siya nakakibo. Napatingin na lamang siya kay Plinky. Anong kalokohan ng mga nangyayari? Ano ang mangyayari ngayong napasubo si Amira sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan? Matuloy kaya ang kasal na gusto mangyari ng kanyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.